Gandang buhay sa lahat mga ka-agree. Welcome back sa ating channel. Happy New Year pa rin sa lahat. Ngayon po ay magbablog tayo. Kabuhayan naman po itong ating bablog. Maigsi lang po ito at gusto ko lang makapag-share. Kung tutusin, parang pwede ko na siyang suluhin. Pero gusto kong i-share sa inyo itong kabuhayan namin ngayong 25. Babago pa lang kami nag-uumpisa. At agas itong isa. At ito po ay ang suka. May pera po sa suka mga ka-agree. Medyo maluwag itong isa. Kung ikaw lang ay marunong, natuklasan ko lang ito. May isang napatambay po ako. May naibigan ko ang bumili sa amin. Mayroong nagtinda nito. Ay sabi ko ipabili. Sabi meron pa ako dyan. At tinanong ko kung magkano ang benta. 60 daw ang retail nito. At doon sa sa palengke, ang bili ko nito ay 70 sa bukid. Ganyan po ang totoo, 70 sa bukid. So, napakamahal sa bukid. Mas mahal pa sa bukid kaysa sa bayan. Sa bayan ay 60 daw. So, sabi ko, i-60 ko na lang. So, bumili po ako, bibili lang ako ng isa. Naisipan ko na lang na bakit hindi ako magnegosyo ngayon 2025 sapagkat nangangailangan tayo. Alam niyo naman ang pinagdadaanan namin family. May sakit yung nanay ko kung cancer. At natulong din tayo kahit papaano. Ay napakaganda pala pagkitaan ito. Why not na hindi ko subukan? Nung makompute ko ay almost half. Nakadalawang bili na po ako na 20 peraso. Ito padalo ko na itong order. At kanina ito ay 20, naibenta na ni Mrs. Pati si Mrs. ginaganahan ng pagtitinda. Naibenta na niya yung 7. So, may order pa sa akin. Sa police, may police na umorder sa akin, 2. So, dadala ako bukas, padadala ko tatay ng mga 6. May 2 pa yung binsang ko. Konti na lang itong tira nito. So, ganun sa kabilis kasi nga, basic needs siya. Necessity talaga siya na kailangan sa kusina. So, kung nag-iasip ka, at ito po yung natural, irok po ito. Irok yung habang tumatagal ay lalong hindi katulad ng ibang tumatabang. Ito ay lalong umaasim. Sabi nila yung sa irok. Ito yung ginagawang walis tingting na makakapal, malaki. Yung ginagawang kaong, yun po yun. Yung kaong sa palengke. Nilalagay sa halo-halo. Ito po yun. Kapag ka tubig po ang ginawa, mas malaki ang kita kung tubig. At tinitimplahan lang ng acetic acid. Yun po yun. Pero yun po ay damaging sa stomach kung mapapasobra. Pero magkakaiba-iba po sila ng classification. Ito pang suka sa mga maganda. Yung tinitimpla naman maganda po sa karne. Sabi nila napait daw ito pag karne. Parang sila kaya nilikha din ng tao yung ganong acetic acid na yung mga paumbong na tinatawag. Ito natural. Kinukuha lang po yan sa mga farm. Pwede sa niyog. Magkakaiba sila ng gamit. Mas malaki daw kitaan yung paumbong kasi tubig lang yun. Kukuha ka ng acetic acid. May pera po talaga sa suka. Proven na yan mula pa nung mga bata pa po tayo. Mga lolo natin na magaling magkarit ng niyog. Tinatapyas lang yun. Tulo ng tulo. Non-stop na pera. Matyaga ka lang. So, sa pagre-retire ko siguro, planning ko na isama sa business talaga ito. Dahil napakaganda nito. Kung hindi ko kayanin, may tao na siguro akong gagawa para sa business na ito. Napakaganda po nitong business ng suka. Promise po sa inyo mga ka-agree. So, at kung hindi po kayo magiging business-minded, ngayong taon, sinishare ko lang ito. Pwede na namin sarili nito. Sinishare ko lang po sa inyo para makaangat din po kayo kahit papaano. Hagdagdag income man lang doon sa inflation rate na 7% plus, baka nga 10% na kayo na inflation. Comment to below kung ano yung alam nyo. Makalaking dagdag po siya sa mga expenses. Yung suka namin, libre na. Suka ng nanay ko, libre na. So, kumita kami dito sa unang round ng 300 plus. Yung 700, almost kalahati. Yung 700 mo, sa 100 taon, baka hindi pa kumita ng 300 pesos sa interest. Pero sa business, wala pa pong 3 linggo. Ubos yung 20 peraso. Kumita ng 300 plus yung aking 700. So, almost kalahati. Kaya magnegosyo po tayo. 25 pesos ang tubo sa isa. Ay kung ikaw ang gumagawa, ay solo mo na yun. Yung 60 pesos.
parang gano'n na rin kasi ang presyo ng ano ng mga paumbong na man-made na ginagawa. Yung artificial processing, yung acetic acid na sinasabi ko. So yun lang po, naway nabigyan ko kayo ng kalaman. Paki-like naman po at paki-share para sa mga naghahanap ng hanap buhay ngayong 2025. Ito po ang inyong Kagre, nagpapasabi sa inyo, hindi po tayo papasok sa mundo ng negosyo. Okay lang malugi basta tayo matuto. Papunta rin tayo sa pag-asenso kung tayo ay mag-aral sa ating mga ginagawang pagninegosyo. Ang mga Chinese na ating mga Filipino-Chinese, kita natin yung matuto tayo sa kanila, sa kanilang paraan ng pamumuhay. Nagninegosyo po sila kahit bata pa, kaya ang bilis ng kanilang pag-unlad. Mga Pilipino puro consumer kalimitan, kaya hindi na asenso. Bumagsak na konti sa negosyo, dala na. Tuloy lang tayo. Sabi ko nga sa aking asawa, practice pa lang po ito. Practice lang ito. May ibibigay sa atin ang Panginoon. At habang wala pa yung binibigay ng Panginoon at tamang negosyo para sa atin, pagtiyagaan natin ito, pag napagkatiwalaan tayo dito sa maliit, lalaki din po ito. Paalam and God bless. Happy New Year po muli sa lahat. Kahit ngayon po ay January ko kasi in-upload tong video, April na siya mapiplay. Paalam and God bless. At dyan po nagtatapos ang munti natin vlog. Kung kayo pinapagpala at mahilig kayo sa ganitong klase mga upload, please consider subscribing and hitting the bell icon so that you'll get notification sa mga upcoming namin videos. Ano po? Magkita-kits po tayo sa susunod natin mga vlog. Paalam and God bless. Bye-bye po muna!